Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Nawawalang bata na anak ng pinatay na pulis, natagpo ang patay din sa Tarlac. Apat na sasakyan na nakatakdang babasbasan nabagsakan ng natumbang puno sa Minor Basilica ng Manawag. Halos 70 na tauhang Pinoy at Chinese sa umano'y iligal na paggawa ng sigarilyo sa Pampanga arestado. At ang pusa na nakikibutingting sa motorsiklo, kinagigiliwan ng netizens. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Nabagsakan ng natumbang puno ang apat na sasakyan na nakatakdasan ng pabasbasan sa Minor Basilica ng Manawag. Nakatutok live si Sandy Salvacio. Sandy? Chris, muling iginiit ng pamunuan ng simbahan na walang nasaktan o nasawi sa nangyaring insidente ng pagtumba ng puno hapon kahapon. Sa mga oras na ito, Chris, makikita na balik normal na ang operasyon dito sa blessing area ng simbahan. No! My God! Aksidenteng nadaganan ng natumbang puno ang dalawang sasakyan na ito sa blessing area ng Minor Basilica sa Manawag, Pangasinan. Damay ang dalawa pang sasakyan. Pababasbasan sana ang mga sasakyan nang mangyari ang insidente. Agad rumisponde sa lugar ang mga otoridad. Napag-alaman ho natin na yung punang akasya is yung sa loob pala nun, ma'am, is bulok na po. May mga maliit na lang ho na roots na papatibay doon. So, yun din ho ang cause niya. At sabi ho ng mga pari ng simbahan at is matagal na po pala talaga yung puno na yan, ma'am. Sa bahaging ito, naghihintay yung apat na sasakyan na sana ay magpapabless lang dito sa simbahan nang maputol yung puno ng akasya. Sa ngayon, kung inyong makikita, wala na yung natumbang puno dahil ilang oras matapos ang insidente, agad itong ipinaputol sa tulong ng lokal na pamahalaan at ng mga otoridad. Kasabay ng clearing operation ang paghatak na rin sa apat na sasakyan. Ang isa sa mga may-ari mula pa sa Maynila at tatlo naman ay residente ng Baguio City. Ang isa sa mga sasakyan, mahigit isang araw pa lamang na ginamit ng may-ari. Kinausap din sila ng matiwas at maayos ng pamunuhan ng Basilica. So since nangyari nga sa loob ng Basilica, kaya nga talagang open naman ang ating simbahan na tumulong. Yung nasirang sakyan iniwan pero hinatid din po ng service ng munisipyo. Nakipag-ugnayan na rin ang lokal na pamahalaan at pamunuan ng Minor Basilica sa DENR upang ipasuri ang lahat ng mga puno sa paligid ng simbahan. Kaya nga may planong i-konsulta ang DNR para tingnan po yung mga century old. Talagang marami yan, no? Nakapalibot po sa Basilica. Wala namang naiulat na nasugatan sa insidente. Tumanggi na ring magbigay ng pahayag ang pamunuan ng simbahan. Chris, ayon sa lokal na pamahalaan ng Manawag, inanyayahan nila ngayon ang DENR para suriin ang mga century-old na mga puno sa palibot ng simbahan. Layon nito na maiwasang maulit muli ang nasabing insidente lalo na sa papalapit na Centennial Canonical Coronation sa darating na buwan ng Abril. Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Nawawalang bata na anak ng pinatay na pulis sa Bulacan, natagpo ang patay din sa Tarlac. Nakaalerto CJ Turida. Nakadapa at nakabalot sa plastik nang matagpuan ang bangkay ng batang si John Ismael Mollanido sa masukal na bahagi ng Calamansi Farm sa Victoria, Tarlac kahapon. It so happened na may naggagapas ng mga damo doon, so nakita niya. Si John Ismael ang 8 taong gulang na anak ng babaeng pulis na si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollanido na natagpuang patay at may tama ng bala sa ulo sa gilid ng bypass road sa Pulilan, Bulacan nitong January 24. Base po sa mga uling suot niya, sa gamit niya, sapatos, tapos yung build ng katawan. Tapos yung mukha, ma-identify pa naman po. Hindi ko kaya siyang tingnan ng ganong katagal. Hindi niya deserve yung ganong ginawa sa kanya. Kwento niya, hindi na ihatid sa kanya ang kanyang anak noong weekend, taliwas sa karaniwang ginagawa ng dati niyang asawang policewoman.
Hinihintay pa ang autopsy report kaugnay sa sinapit ng bata. Continuously, yun nga, magko-coordinate tayo sa mga concerned agencies para mag-backtracking sa pagre-review ng mga CCTVs. Dahil yun ang susi para makilala natin kung sino yung may-ari ng sasakyan at kung anong klaseng sasakyan ang ginamit nila sa pag-dump doon sa cadaver doon sa lugar. Ayon sa pulisya, huling nakita ang mag-ina noong January 16 nang magkipagkita sila sa isang ahente para magbenta umano ng sasakyan. Itinuturing ng person of interest ng Special Investigating Task Group ang agent sa bentahan ng sasakyan. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng mga otoridad ang kanyang bahay sa Quezon City, kung saan huling nakitang buhay ang policewoman. Meron naman nakitang blood traces sa bahay. Imamatch daw nila ito sa DNA ng mga biktima. Itinuturing din na person of interest ang mister ng biktima. Nakikipag-cooperate naman ako. Hindi naman ako nagtatago at mabibigyan din naman yung justisya yung mag-ina ko. CJ Torida, One North Central Luzon. Umano'y iligal na pabrika ng sigarilyo, sinalakay sa Mexico, Pampanga. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Jasmine Gabriel Galvan. Sinalakay ang umano'y iligal na paggawaan ng sigarilyo sa barangay Panipuan sa Mexico, Pampanga. Ayon sa Bureau of Customs, walang kaukulang permitang paggawaan. Inaresto ng otoridad ang 6 na lalaking Chinese national at 63 Pinoy na pinaniniwala ang sangkot sa iligal na operasyon. Wala silang pahayag. Kinumpiska ang kahon-kahong sigarilyo at mga makina at materyales na ginagamit sa pabrika. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Arestado ang 3 katao na nagbebenta umano ng smuggled na sigarilyo sa barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. 8 kahon katumbas ng 800 na rims ng sigarilyo ang nakumpiska sa mga suspect. Na isa ito sa mga tinututukan ng national government para maibsan yung mga ganitong kaganapan kasi malaking nawawala na tax. Aminado ang mga suspect sa pagbebenta ng smuggled na sigarilyo. Mula raw sa probinsya ng Nueva Ecija ang mga sigarilyo. Medyo hindi ko pa kabisado kasi nga first time po. Nung nagkaanuan na pala, mainit na pala sa mata. Ang sabi naman kasi ng boss kasi parang yung loob namin kampante kasi nga naglalagay siya every week. Tapos may kapit siya ng mga intel, pulis ang anak niya. Nahaharap sa mga kasong paglabag sa Tax Reform Act, Customs Modernization and Tariff Act at Graphic Health Warning Act ng mga suspect. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Abiso sa mga motorista, may inaasahan muling taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, may posibleng dagdag na 85 centavos kada litro sa presyo ng diesel. 10 centavos naman ang inaasahang taas presyo sa gasolina, habang may posibleng dagdag din na 45 centavos kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, kabilang sa mga nakakaapekto sa galaw ng presyo ang mabagal na recovery ng isang nagkaaberyang oil field sa Kazakhstan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mahigit 400,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska sa 3 sospek sa Calasiao, Pangasinan. Tutukan sa report. Umabot sa mahigit 400,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa magkahiwalay na bypass operation sa Calasiao, Pangasinan. Unang nasakote ang 35 anyos na lalaki sa Barangay Bunlag noong Miyerkules. Nakuha sa suspect ang mahigit 35 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 230,000 pesos. Sunod na nahuli ang 49 anyos na babae at lalaking edad 25 sa Barangay San Miguel kahapon.
Nakuha sa mga sospek ang mahigit 27 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 180,000 pesos. Sa pagbibinta nila ng mga illegal na droga sa kanilang barangay, kaya nakipagtulungan ang barangay. Naging successful po itong dalawang operation natin dito sa anti-illegal drugs po. Mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang tatlo. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang mga sospek. Timbog ang 29 anyos na rap artist at social media influencer sa search warrant operation ng pinagsanib puwersa ng PIDEA at PNP sa Santa Barbara, Pangasinan mag-aalas 8 ng umaga kanina. Kinilala ang suspect sa alias Paul, residente ng barangay Minian West at itinuturing na high-value drug personality ng autoridad. Nakuha sa operasyon ang 100 gramo ng marijuana kush at 28 gramo ng marijuana vape na nagkakahalaga ng humigit kumulang 300,000 pesos. Mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Nasunog ang kabundukang bahagi ng Barangay Santo Niño sa Nueva Era, Ilocos Norte. Rumesponde ang mga pulis at bumbero sa lugar para apulahin ang sunog. Mga tuyong damo ang nasunog. Mahangin sa lugar kaya mabilis na kumalat ang apoy. Tinatayang 52,700 square meters ang lawak ng nasunog na bahagi ng bundok kung saan umabot malapit sa Ilocos Norte, Apaya Road sa bahayan ng Solsona. Walang naiulat na sugatan sa insidente. Tumagal ang sunog ng mahigit sa 2 oras. Isang universidad sa Baguio City nagpapatupad ng mandatory na pagsusuot ng face mask bilang pag-iingat sa banta ng super flu. Naritong report. Naglabas ng abiso ang isang universidad sa Baguio hinggil sa mandatory na pagsuot ng face mask sa loob ng kanilang campus. Layo nitong makaiwas sa banta ng super flu. Hinihikayat ang mga estudyante, guro at kawani na magsuot ng face mask lalo na kung nakararanas ng mga sintomas gaya ng ubo, sipon o iba pang respiratory discomfort habang nasa loob ng campus. Ini-emphasize din naman natin yan as public health management measures doon po sa mga school settings natin. Ino-observe natin yung mga respiratory etiquette, yung pag-wear ng mask sa mga schools, lalo na sa mga crowded areas. Ayon sa Health Authority, magandang hakbang daw ito para maiwasan ang hawaan ng viral infections at mapanatiling ligtas ang kapaligiran sa loob at labas ng universidad. Ayon sa Department of Health Cordillera, bagamat bumaba ng 54% ang bilang ng pasyenteng tinamaan ng seasonal flu, kabilang ang influenza-like illnesses ngayong Enero, kung ikukumpara sa parehong panahon noong 2025, hindi pa rin daw ito dapat ipagsawalang bahala. Giit ng DOH, ang ILI ay madaling kumalat at maaaring humantong sa mas malubhang komplikasyon kung hindi maagapan. Mabilis din itong makahawa partikular sa mga malalamig na lugar tulad ng Cordillera. Important naman po dyan, nagpapacheck up. Andyan naman yung mga health facilities natin, huwag nating hayaan na nahihirapan tayong huminga. Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Libo-libong residente naman ang naserbisyohan sa 3 araw na libreng medical, dental at surgical mission sa lungsod ng Dagupan. Kabilang sa health services ang medical and rehabilitation, physical therapy, minor surgical procedures, dental services at eye care. Mahigit 80 medical practitioners mula sa Amerika ang nagtungo sa Dagupan City para sa libreng medical services. Bukod sa free check-up, namigay ng libreng mga gamot, bitamina at maging eyeglasses sa mga recipient. Sina nanay at tatay, automatic na katuwang ang mga anak sa gawaing bahay. Yung tipong paabot nga ng ganyan o itutok mo nga ang flashlight. Ang isang lalaki naman sa Davao Oriental may kakaibang katulong sa gawain. Meet Mau Mau, ang alagang mechanic cat sa bayan ng Governor Generoso. Ayun, busy si Muning sa pagbubuting-ting. Kwento News Cooper Steven de la Cruz, eksena ang alagang pusa sa tuwing ia-adjust ang kadena o babaklasin ang motorsiklo niya. Na para bang taga-quality assurance kung makasipat ano. Ang ikinaganda raw kay Mau Mau, hindi na kailangan ng pasahod. Ang pritong isda, sapat na. Ang video ni Mau Mau, Mingkaniko, mahigit 100,000 views na.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Inilabas na ng COMELEC ang kanilang calendar of activities para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2026. Magsisimula ang filing ng COC sa September 28 hanggang October 5, 2026. Itinakda naman sa October 3 hanggang November 9 ang election period, habang sa October 22 hanggang October 31 ang campaign period. Ipatutupad sa November 1 ang liquor ban at sa November 2 naman ang election day. Ngayon pa lang, nakikipag-ugnayan na ang COMELEC Pangasinan sa hanin ng PNP para matukoy ang mga barangay o lugar na dapat isailalim sa election watch list o election hotspot. 17 anyos na construction worker na hulihan ng mga bala sa police checkpoint sa Ilocos Norte. Tutukan sa report. Kalaboso ang 17 anyos na binatilyo matapos mahulihan ng mga bala sa checkpoint ng pulisya sa Sarat, Ilocos Norte. Pinahinto sa checkpoint ang lalaki upang i-verify ang dokumento ng kanyang motorsiklo pero wala siyang naipakitang OR at CR. Wala ring plaka ang sasakyan. Nang tanungin ang kanyang lisensya, may kinuha siya sa kanyang bulsa at doon nakita ang isang box ng bala ng caliber 22. Sa investigasyon, inutusan lang daw ang menor de edad na i-deliver ang mga bala pero tumangging pangalanan ang nag-utos sa kanya. Hinala ng PNP, ginagamit na runner ang binatilyo. Pansamantalang dinala sa MSWD ang lalaki para sa ebalwasyon. Arestado ang 42 anyos na lalaki sa search warrant operation ng pulisya sa kanyang bahay sa Purok 1 Subdivision, Barangay Zone 5, Iba, Zambales, mag-aalas 9 ng umaga kahapon. Nakuha sa operasyon ng isang caliber 38 revolver at 6 na bala nito. Nakakuha rin ang mga otoridad ng mahigit 6 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 42,000 pesos at ilang drug paraphernalia. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sinisikap ng GMA Regional TV na magkuhanan ng pahayag ang suspect. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Sa mga time out sa ganap bukas, panoorin nyo ang colorful episode ng Magpakailanman starring Mike Tan. Bida ang kapuso actor sa istoryang MVP o Most Beautiful Player. Tungkol yan kay Yasmin Dido Villanueva, ang long hair at openly gay na basketball player. Nakarana si Dido ng bullying dahil sa kasarian at makakahanap siya ng acceptance sa loob ng basketball court. Makasama ni Mike Tan sa Magpakailanman episode sina Andre Paras, Divine Tetay at Archie Adamos. Mapapanood dyan bukas 8:15 p.m. sa GMA Network at sa Kapuso Stream. Pinayuhan ng Public Order and Safety Office ang mga pedicab driver sa Bangaldan, Pangasinan na maglagay ng reflectorized sticker sa kanilang ipinapasadang sasakyan. Para raw ito sa kaligtasan hindi lang ng driver kundi ng mga pasahero. May mga naitalang aksidente raw noong nakaraang taon kung saan sangkot ang mga pedicab na hirap makita tuwing gabi dahil walang reflectorized sticker. Samantala, ipinaalala din ng POSO sa mga pedicab driver na asikasuhin na ang renewal ng kanilang permit para sa legal nilang pamamasada sa bayan. Makita nila yung kanilang unit malayo sa disgrasya. Yung naitala na po namin sa pedicab, mahigit na pong 500. Tuloy-tuloy po hanggang Marso, Abril. Mga kapuso, dalawang weather systems ang makakaapekto sa bansa at magdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Makakaapekto ang shear line sa silangang bahagi ng Mindanao habang amihan naman ang iiral sa Luzon at Visayas. Sa datos sa Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Cagayan, Isabela, Quirino, Cordillera Administrative Region at iba pang bahagi ng Northern Luzon. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa.
Bukod kay Alex Ayala, kilalanin ang iba pang Pilipina na sumabak sa Philippine Women's Open. Sundan sa report ni Martin Javier. Dalawa pang Pinay tennis players ang sumabak sa kompetisyon sa Philippine Women's Open. Si Tenny Madis, na tubong lang North Cotabato, at si Steffi Aludo, na mula naman sa Agusan del Sur, ang reigning SEA Games bronze medalists in doubles, ay nasubukan kontra WTA players. Naging bahagi sila ng main draw kaharap ang Japanese duo ni Kanako Morisaki at Mana Ayokawa. Sa score na 6-2, 6-2, pinataob ng dalawang Japanese standouts ang Pinoy bets. Hindi man pinalad umusad sa torneo, memorable naman daw ang naging laban para sa dalawang Pinay. When we first know po na lalaro kami as wild card, our mindset po is to parang i-boost na talaga lahat to and then ipakita sa mga nanonood kung ano yung kaya talaga namin. And yun, it's such a fun experience din po. Mas grabe po yung level dito sa WTA kasi wala pong may nag-give up talaga sa every point ng laro. Bukod sa doubles, pareho ring lumahok ang dalawa sa singles event. Si Aludo, nagwagi sa unang laban sa qualifiers bago magapi ni Sakura Hosogi ng Japan sa sumunod na round. Si Madis naman, binigyan ng magandang laban ang SEA Games silver medalist na si Mananchaya Sawanggao ng Thailand bago harapin ang pagkatalo, 6-4, 6-0. Ang 18-year-old tennis rising star at number 2 ranked player ng Pilipinas, ipapagpatuloy ang kanyang karera bilang scholar athlete ng University of Hawaii. Martin Javier, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.